Alam nyo ba yung sa UP pa ako? Wala akong natapos na isang figure drawing sa klase namin. Kasi hindi ko talaga alam. Kasi yung, sabi ko, hindi naman ako gawa ng portrait eh. Landscapeist ako eh. First na international exhibit ko sa 1993 sa New York din. No? Pero during the time, medyo bata pa tayo, wala pa tayo masyadong direction. No? Nakakry din tayo exhibit sa sa Luxembourg, nakapunta din tayo doon. Okay naman, nakapagbenta din tayo. Pero during the time, parang mix pa yung may Impressionism, may Cubism. It took me siguro mga 25 years before ako parang recognize talaga na ito parang may direction itong klaseng artist. No? Para sa akin kasi, hindi importante yung style. Ang importante yung mensahe. Pwede mo namang Bisayain, pwede mong English, pwede mo Tagalog. Pero importante yung message behind what you do. Kasi nung una, pag nag-paint ako ng mangga, sa impressionist style, no? Tapos so why did you paint mango? Just told him, I just love it. And then when they insist why, I cannot give them the right answer. No? So at least ngayon, kung tinanong nila, bakit nag-paint ka ng manga? Foremost, I want to help Cebu promote the mango. Kasi ang Cebu noon sa masarap, matamis na mangga, no? So parang in line na rin sa sa mission na tutulong ka sa society. Tutulong tayo sa family. Tapos, nagiging tayo, maganda sa paningin sa itaas. No? Nag-start ako sa ganito, parang sa tingin ko sa akin lang to eh. Kasi galing sa puso ko itong sinabi ko dito. Parang nailagay ko na yung aspiration ko sa person, sa pwede ko. Parang naging natural, naging meaningful yung life ko sa painter. Invite ako ng isang gallery owner na mag-exhibit sa Mega Mall. No? Mega Mall, ang mahal sa Mega Mall. Nung nag-start na yung exhibit, parang marami ang nag-appreciate na minsan merong bibili ng dalawa, merong tatlo, gano'n. At saka mga walk-in sila. One time magpunta ako sa doktor, no? Yung eye specialist. So you try to examine your eyes. Try ako. Di ko mabasa. Try again. I tried it 3 times. Sabi niya, meron kang deficiency sa sa color. Meron kang hindi ma-determine na ibang color. Totoo ba yun? So, hindi mo mabasa yung binigay ko sa iyo. So, during the time na na-discourage ako talaga. So, until I realized na, pero minsan, baka tinawag tayo ng Diyos na minsan gagamit siya ng mga deficient para makita yung power niya, di ba? Imagine, hindi naman ako marunong sa color. Hindi ako halimbawa, i-mix mo yung red and green na magkapareha ang tone, ikaw yung nag-mix, ibigay mo sa akin, hindi ako ma-determine. Kaya pag nag-paint ako, i-arrange ko talaga from warm to cold. Para ito warm, cold area. So, alam ko na itong area para warm lang to. Ito para cold. So, mas madali siyang pero kung, halimbawa, palit mong gagamitin ko, ay, mahihirapan ko doon. Yung unang nakapag-inspire talaga sa akin, yung idea na sanctification of ordinary work. Paborito ko yung sabi niya na get rid of that small town outlook. Enlarge yourself until you become universal Catholic. Why flatter about like a hymn when you can soar off to the heights of an eagle?
Kasi, di ba sa painter, yun nga, ang aspiration natin is, hopefully, kung ma-recognize tayo, baka manasin ng artist tayo, no? Pero para sa akin, hindi lang hanggang doon. Dapat, we should go beyond pa na yung being a painter is not only about materialism, no? Hindi okay yung pag 1 million na yung painting mo, 2 million na, 3 million na, okay ka na. Minsan nag-usap kami ng kaibigan ko ba, kaya ano ba yung aspiration mo as a painter? Yung highest na aspiration sa painter, yung magiging national artist ka. Sabi ko, ako, I go beyond that. Bakit? Anong gusto mo gawin? I want to be a saint. Pwede ba yan? I realized na being a painter pala can be your altar of prayer. Like when I paint, I always offer it to God, no? So, when you offer it something to God, you have to do your best.